welcome to our channel, Ivan and Junjun Lifestyle. Mga kaibigan, magpakat ako sa kahoy, yung gagawing frame sa makina. Papalitan din namin. Ito yung gawing frame. Nandito ako sa lumber. At pag matapos na to, punta din ako doon sa RGA. Bibili ako ng epoxy kasi naubos na yung pintura. Epoxy. Boss, ang tanong pakating boss ba? Nipis naman nag... Ha? Sila may pangayo ng mga labangan lang na natin doon. Kung mo kukuha na ikuan. Pilit mo kagingalit. Ang yan natin, pilit. Sa baso yung mga bot. Pag yan lang, nabalik ko na to. Ikaw man. Kalupog na. Pag yan ko na niya. Balik na ko sa tiga. Mga guys. Ganyan, sila may pangayo ni Manay. Kaya ang pagkat. Kaya lang. Kaibigan, maliit kasi yung blade ng bansuhan nila. Kaya yung gilid lang yung ipakuha ko. At wala ding guide. Baka yung pag cutting hindi magkaparehas yung laki. So walang guide. Punta natin doon sa kakatingan. Yung gumagawa din pala sila dito ng mga pintuan at yung hamba. Boss, magkano yung pinto na yan? Mura lang oh. Samantalang bumili ako doon sa furniture sa bypass, umabot yun ng 7K. Tas yung dito sa kanila 5.5 lang. Tingnan natin yung pinto. Pero bago lang yung ano nito. Bago lang silang gumawa dito. Bago lang kasi yung lumber na to. Kasi dati wala pa to. Ang dami silang stock na kahoy oh. Uy, naamday may daghan ng tangke natin no. Ang dami pala. Yan, ikakat na yung dinala kong kahoy or gagawing frame sa makina. Kasig madara na boss, ato lang ikuan. Yan na itabas niya, baliw na pos pikas. Frame sa makina? Butangas makina ba? Oo. Adili. Ah, magkuan diri. Kiri diri. Mo po ni siya. Ana ron ni. Kani may sundon, kuhaon ni ig-uni din ni ana nga magparehas sila kadakon di og diri. Kaibigan, ito na yung pinakat ko. Cutting ito. Punta muna ako sa RGA. Ako ng epoxy. Mulan na naman kagabi. Kaya basa na naman yung loob ng pambut. Pero may gumagawa na doon. Naglagay ng busok. A few minutes later. Kaibigan, ito na yung binili ko. At ito na yung nakabit. Yan, matibay na siya, si bago. At pati doon sa dulo, pinalitan din para matibay talaga. At yung katawan nito, ibatakan namin ng epoxy para matagal makapasok yung tubig sa ilalim ng kahoy para matibay at hindi madaling mabulok. Pati dito pinalitan din doon
Yan, natapos na sa pagkabit dito at yung frame or plataforma ng makina, pero hindi pa to nilagyan ng pako. Ito na yung tinatabas ko doon. Lalagyan ko pa yan ng epoxy kasi tinanggal ko yung naunang epoxy dyan, yung dati, kaya papalitan ko siya ng epoxy. Pero dito yan nalagyan ko na yan bago ko yung nilagay, punta doon. Pagkatapos i-sandpaper, tas pinturahan. Nilagyan ng epoxy para kakapit, tsaka lagyan ng pako. Mga kaibigan, naglinis na sa tarik. Bali may isa nang nalinis. Ito na siya. Yan. Mamayang hapon, yan na namin to i-cube para sandpaper namin yung ilalim. Yan. Pag matapos ng sandpaper, epoxy naman, tapos sa epoxy, pintura na. Doon hindi ko pa nilagyan ng epoxy kasi medyo basa pa. Nakapasok yung tubig talaga dito sa kasko o sa kahoy na to. Yan, pag ano ko yung sa daliri ko, yan medyo basa pa talaga yan. Epoxy, patuyuin ko muna. Na din dito yung lalagyan ng tarik. Dito kasi yung tarik ilalagay. Pati dito sa gitna ito, at doon sa dulo. Dito siya. Nang tatanggalin ito mga kaibigan, yung nasa ibabaw lang tulad nito eh. Yung mga balat ng kawayan hindi talaga yan tatanggalin kasi yan yung bali nagtibay. Kasi pag mawala din yung balat, madaling mabulok, kaya kinukuha lang yung mga buko. Huyang ba kung mawala yung balat o makuha. Nilinis lang siya. Yung kulay itim na yan, kaya nagkaitim yan dahil sinunog nila yan para mabawag yung kawayan. Solid kasi yung kawayan na to, yung ganitong mga kawayan, mga solid. Yung maliit lang yung butas yung ginagamit sa mga bamboo nga furniture. Tapos na itong malinis yan, maliit ng butas, makapal yung dito niya sa gilid. Mga ilang araw na lang matapos na to para makapag umpisa na kami maglambat. Ganda sana ngayon maglambat si ano ngayon, ayaay tawag sa amin, yung walang agos ang dagat, steady lang yung dagat mula umaga hanggang hapon. Ganyan lang yung dagat, di tumataas, hindi din bumababa, naka-steady lang, kaya yung agos naka-steady din, kaya maganda maglambat ngayon. Yung isda naka ano lang ba, naka-steady din kasi mahina yung agos. Yan, matibay na yung bangka. Pintura na lang yung kulang, pintura, tas kabit yung mga tarik or katig, yung dalawa doon, yun ang katig. Yun, kulay puti na malaki na kawayan, yan yung katig. Balance sa bangka, tibay na siya.
Pintura na lang at epoxy ang kulang dito sa labas, sa loob at sa labas. Yun yung tiyuhin ko at yung anak niya naman yung nagkabit sa mga brace or nagpatibay ba dito sa dulo. Dito kasi ilalagay yung marin. Dito mga kaibigan, papunta doon sa dulo may marin yan. Para dito umaapak yung magbulabog ng isda. Din akong pambulabog. Ang tawag sa amin dito, dumbol. Yung anong ng Tagalog sa tawag sa Tagalog ng dumbol. Pambulabog. Yan yung pambulabog. Wow, ang ibilin kay gigamit mo pod. Nag-sandpaper na ako dito kanina. Kaya doon na lang papunta sa dulo. Pero yung loob nito natapos ko ng ma-sandpaper. Kailangan kasi siyang i-sandpaper para maano ba, makinis siya. Kasi pag magaspang, mapupunit din yung lambat pag maglatag na. Pag magaspang, magisi or mapunit ba yung lambat. Mga kaibigan, nakob na namin yung bangka para ma-sandpaper ko, tas malagyan ng epoxy para matibay talaga siya. Epoxy pa rin to mga kaibigan, yung dito sa ilalim ng bangka pinoxy din nila. Ito kasi yung magdala ng tibay yung epoxy, pero lalagyan ko pa rin to ng epoxy para titibay talaga siya. Thank you sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa mga video namin ni Iban. Thank you. Hanggang sa susunod na video. Bye bye.